Malakas ang tili ni Ara nang makita niya ang kabuuan ng lugar na iyon. Takot na takot siya, pero ang taong may pakana niyon ay tuwang-tuwa sa nakikita niya. Napapikit na lamang si Ara para hindi makita ang nasa harapan niya niyon. "Nasaan na ang tapang mo, Ara?" sabi ng lalaki na ikinailing naman ni Ara. Ayaw niyang magsalita. Parang ayaw na rin niyang huminga dahil sa takot. At mas lalong ayaw na niyang imulat ang mga mata niya. "Ano na? Bakit ayaw mong idilat ang mga mata mo?" sabing muli ng lalaki pero umiling-iling lang si Ara. "Masarap bang kasama mga patay at mga manika na yan, Ara?" sabi nitong muli na ikinagalit ni Ara. "Napakawalang hiya mo!" sigaw niya habang nakapikit pa rin pero tumatawa lang ang lalaki. Nasa loob si Ara ng isang kwarto na kung saan ay inilagay nila ang mga bangkay doon at mayroon ding mga manika na talagang nakakatakot ang itsura nito. Pero kung titingnan mo ay mahahalata mo na pinapapangit lang ang mga manika at parang naging mga patay na tao ang mga iyon. Hindi nakala ni Ara na napapalibutan siya ng mga bangkay na iyon. Ang akala niya ay wala talaga siyang kasama. Iyon pala ay meron, ang kaso patay na ang kasama niya sa loob. "Ang sama mo! Bakit mo ako kailangang kunin? Bakit mo ako dinala dito?" sigaw niyang muli habang nakapikit pa rin. "Magandang tanong, Ara. Bakit nga ba ngayon ka lang nagtanong, ha?" sabi ng malalim na boses na iyon. "Wala akong pakialam. Sagutin mo na lang ang tanong ko." sigaw niya pabalik na ikinatawa naman ng taong iyon. "Ha ha ha. Having no patience eh. Well, wala ka naman talagang kasalanan sa akin," sabi nito na ikinatigil at ikinakunot ng noo niya. "Kung ganon, bakit mo ako dinala dito?" sigaw niya muli. "Dahil ikaw ang kahinaan niya." Natigilan si Ara dahil sa sinabi nito sa kanya. At agad na mayroong taong pumasok sa isip ng dalaga. "Si Kenneth? Anong sinasabi mo?" nauutal pang sabi nito. Kahit pa may namumuo ng sagot sa isip niya, ay gusto niyang makasigurado kaya tatanungin na niya ito. "Ikaw ang kahinaan ni Kenneth DeVioux, Ara. Ikaw ang pinakamamahal niya." Sigaw na sabi nito na ikinatahimik ni Ara. Wala siyang maintindihan pero nakaramdam din siya ng takot. Takot hindi para sa taong kumuha sa kanya, kundi para kay Kenneth dahil ayaw niya rin itong mapahamak katulad niya. "Bakit hindi ka magsalita?" sabing muli ng lalaki pero hindi pa rin sumasagot si Ara dahil maraming pumapasok sa isip niya. Nang hindi ito sumagot ay nagsalita muli ang boses na iyon. "Sige, Ara, ikaw naman ang tatanungin ko. Kilala mo ba talaga kung sino si Kenneth DeVioux, ha?" Napatalas ang tenga niya dahil sa narinig na iyon at parang nabuhayan siya sa tanong na iyon. Ang tanong na siyang lalong nagpagulo sa isip ni Ara. Pero katulad nga ng sabi ng taong iyon, napatanong din siya sa sarili niya. Kilala nga ba niya ng lubusan si Kenneth? Napailing na lang siya sa mga naiisip niya. "Wala akong pakialam sa tanong mo," sigaw ni Ara dito. "Talaga lang ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na isang mafia si Kenneth?" Doon na natigilan si Ara at natahimik. Kung magulo na ang isip niya ay mas lalo pa itong gumulo dahil doon. Bumilis ang tibok ng puso niya. Totoo, Ara. Dahil ang isang Kenneth DeVioux ay isang mafia lord na kinatatakutan ng marami. Sa sinabi pang iyon ay may pumasok na alaala sa isip niya noong mga panahon na tumatakas siya sa bahay ni na Kenneth noon. Kitang-kita niya ang mga maraming bantay doon at may kanya-kanya rin itong dalang mga baril. "Hindi, Ara, huwag kang maniwala sa kanya. Hanggat hindi si Kenneth ang nagsasabi sa'yo, huwag kang maniniwala," sabi niya sa sarili niya. "Wala akong pake kung isa pa siyang mafia o mamamatay tao. Ang mahalaga ay mahal ko siya at mahal niya ako." Sigaw niya dito. Totoong sinabi ni Ara dahil kung sakaling totoo man ang sinasabi nito sa kanya,
ay papakinggan niya muna ang lalaki bago siya gumawa ng desisyon. Ayaw na niyang maulit ang nangyaring 4 na taon na ang nakakaraan. Ayaw na niyang magdesisyon ng mag-isa dahil baka pagsisihan niya ulit muli sa bandang huli. Mahal? Sige, tingnan natin kung iyang pagmamahal na yan ay may paramdam pa niya sa iyo. Kinabahan naman lalo si Ara dahil sinabi nito alam niyang may binabalak sa kanya na masama ang taong iyon pero hindi niya alam kung ano iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya dito. Tumingin ka sa paligid mo, Ara. Wala kang magagawa kundi idilat ang mata mo. Sabi ng lalaki na ikinalunok naman niya. Takot na si Ara lalo na at alam niyang may mga patay sa paligid niya. Pero dahil gusto niyang malaman ang sasabihin ng lalaki, ay unti-unti niyang idinilat ang mata niya. Saglit niyang naidilat ang kanyang mga mata ngunit agad ring napapikit dahil sa takot. Kayanin mo, Ara. Sa sinabi niyang iyon sa sarili niya ay huminga siya ng malalim at humugot ng tapang pagkatapos ay muli siyang dumilat. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang dalawang mga mata. Nag-adjust pa ang mata niya sa liwanag at maya-maya pa'y nakita niya ang mga nakahiga na patay sa sahig. Kulay puti na ang mga balat nito at puting-puti na ang mga labi, mga mata at iba pang bahagi ng katawan, tanda na patay na ang mga ito. Paramdam muli ng matinding takot si Ara. Magaling, Ara, ngayon ilibot mo ang paningin mo. Napakagat siya sa ibabang labi dahil doon at ginawa naman ni Ara ang sinasabi sa kanya ng lalaki. Ang una mong mapapansin ay ang mga bangkay kasunod ang mga nagtataasang kahoy sa parador kung saan nakalagay doon ang mga manika. Kung makikita mo ay wala kang makikitang kahit na isang pinto dahil wala talaga. Nalaki naman ang mata ni Ara dahil sa sinabing iyon ng tao at agad na inilibot sa paligid ang mata niya. Tama ito. Wala talagang ibang daan doon dahil puro pader lang ang meron. Nahagip ng mata niya ang isang CCTV at katabi nito ay maliit na speaker na sa tingin niya ay ito ang ginagamit ng taong iyon upang makita at makausap siya. Napakasama mo. Paano mo ako nadala dito kung walang daan? At paano ako makakalabas? Galit na sabi niya habang nakatingin sa CCTV na iyon. Haha, hindi ako siraulo para sabihin sa iyo ang mga sagot sa tanong mo, Ara. Di mo ako mauuto. Sabi ng lalaki na ikinatahimik ni Ara. Well, ganito na lang. Maglaro tayo, Ara. Sabi nito na ikinatingin muli ni Ara sa CCTV at napakunot ang noo niya. Anong laro? Siyempre, may isang daan dyan sa kwartong yan. Dahil nga doon ka nakapasok pero para sabihin ko sa'yo, ay ni isa wala pang nakakalabas dyan. Sa sinabi nito ay napatingin si Ara sa mga taong patay na nasa loob ng kwartong yan. Tamang iniisip mo, Ara, ang mga patay na yan ay pinasok din namin dyan at hindi na nakalabas pa. Kaya ayan ang kinahahantungan nila. Tumayo ang balahibo ni Ara at naluluha na siya dahil sa sinabi nito sa kanya. Naisip niya pa lang na magiging katulad niya ang mga ito ay pinanghihinaan siya. Pumasok sa isip niya ang kambal, ang mama niya, ang mga kaibigan niya, lalo na si Kenneth. Paano na lang kung hindi siya makakalabas doon? Pero ikaw ang maglalaro ngayon, Ara. Ikaw ang bida ngayon. Nakikita mo ba yung mga kutsilyo na hawak ng isang patay? Kahit natatakot at lumingon pa rin siya at hinanap ang patay na may kutsilyo. Nakita niyang malapit lang sa kanyang patay na iyon, halos katapat niya lang. Yang kutsilyong iyan ang gagamitin mo para makawala ka sa pagkakatali mo. Sila nga nakawala sa pagkakatali, ikaw pa kaya? So ito ang laro. Hanapin mo ang daan palabas para may paramdam mo ulit yang pagmamahal na sinasabi mo. Walang kahit na anong rules. Isip at diskarte lang ang kailangan mong Ara. Napalunok naman si Ara dahil sa sinabi sa kanya nito. Nang tumingin siya sa paligid niya ay wala ka talagang mababakasan ng daan dahil makinis na makinis ang pader at parang ang kapal-kapal pa niyon.
Your time starts now, Ara. Sabi ng taong iyon kaya agad na nag-isip si Ara kung ano ang unang gagawin. Tumahimik na din ang paligid at wala siyang naririnig na salita pang mukhang pinapanood lang sa kanya. Hindi na iyon pinansin ni Ara at tumingin na lamang siya sa kutsilyo na hawak ng isang babaeng patay na. Hindi niyon maaaring magamit ang kamay at paa niya dahil nakatali ang mga iyon. Ilang sandali ang lumipas at may naisip na siyang paraan. Iginalaw niya ang katawan niya para mapaurong ang upuan palapit pa doon sa babaeng patay na iyon na may hawak na kutsilyo. Nakailang talon si Ara habang nakaupo na siyang kinakausap ng upuang kinakaupuan niya hanggang sa nakalapit na siya ng tuluyan at hingal na hingal dito dahil talagang napakahirap niyon lalo na at nakatali. Nagpahinga muna siya sandali dahil ayaw niyang paguri ang kanyang sarili para sa paghahanap ng labasan mamaya. Pinagpapawisan na rin siya. Nang makapagpahinga ay ang sumunod na hakbang naman ang ginawa niya. Ang patumbahin ang upuan niya para tuluyan na niyang makuha ang kutsilyo na hawak ng babae. Huminga muna siya ng malalim para mapatumba niya ang sarili niya. Pero hindi maging madali ang lahat na iyon. Makalipas ang ilang subok ay sobrang pawis na ni Ara at pagod na rin siya. Kaya huminga siya ng malalim dahil feeling niya iyon ang huling lakas niya para maisagawa ang plano niya. Sigaw ni Ara. Nakagawa na niya ang pinaplano niyang pagpapatumba sa upuan niya pero patagilid naman na lumanding ang upuan niya sa sahig na laging naging sanhi ng pagkalapit ng braso niya dahil nga nakatali yon sa likod niya na talagang ikinasigaw niya ng malakas dahil sa sobrang sakit. Aray, Sigaw niya muli at gustong-gusto na niyang ayusin ang sarili. Pero hindi niya nagawa dahil nga hindi na siya makakilos pa. Tumulo ang luha niya dahil sa sobrang sakit na biglang pagkabagsak at pinakalma ang sarili. Feeling niya nagdurugo ang braso niya sa sobrang sakit at unti na itong namamanhid. Napakagat pa siya sa labi para mapigilan ang pagsingaw nito na halos ikinadugo niyon dahil sa sakit na nararamdaman. Doon niya ibinuhos ang sakit na nararamdaman. Ilang minuto pa ay tumigil na siya sa pag-iyak at nagpasya na siyang huwag pansinin ang sakit at kunin na ang kutsilyo. Kaya ko to, sabi niya habang pinipilit na iabot ang kutsilyo na hawak ng babae. Konti na lang ay maaabot na niya pero ngalay na siya at hingal na. Isa pa, Ara. Muli niyang sinubukan ito pero hindi na naman ito maabot. Ramdam na ramdam niya ang pamanhid ng braso niya dahil sa sobrang sakit. Huling sigaw niya dahil sa huling pagkakataon ay nagawa niyang kunin ang kutsilyo sa kamay ng babae. Nagawa ko. Sigaw niya at agad tinanggal ang nakatali sa kamay niya at ilang minuto na rin niyang sinasagawa iyon bago matanggal. Nang matanggal na niya, agad niyang inalis at inayos ang sarili na ikinangiwi pa niya dahil sa sakit ng braso niya at kitang-kita niya ang pamumulan nito mula sa pagkakaipit. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ara at tinanggal na niya ang tali sa paa niya. Napahiga siya sa sahig at hingal na hingal si Ara dahil doon. Napatingin siya sa itaas at napapikit dahil sa pagod. Sa tansya niya ay ilang oras na rin niyang ginagawa ang lahat ng iyon bago tuluyang makawala. Napalingon siya sa gilid niya at kinatili niya at napatayo. Patay! Sigaw niya na napansin ang katabi niya ang mga bangkay na nasa sahig. Huminga siya ng malalim at ikinalma ang sarili. Nang mayakma ang sarili, agad na niyang mas malapitan ang maraming bangkay na iyon na aabot sa 20 katao. Hindi niya maiwasan ang pakaramdam na awa sa mga ito dahil sa kawalang habas na ikinamatay ng mga ito.
Natatakot siya sa patay pero kailangan niyang kumilos para maharap na niya ang daan palabas. Kahit nakakatakot ay naglakad siya at sinisingit niya ang kanyang paa sa gilid ng mga patay na naandoon. Nanginginig pa ang mga paa niya habang sinisingit pa rin niya dahil baka biglang gumalaw ito. Takot na takot man ay hindi niya pinansin ang takot sa oras na iyon dahil kailangan niyang makalabas upang makita ng pamilya niya. Nakalapit siya sa aparador at nakita niya ng malapitan ng mga manika. Kinuha niya ang isa at tiningnan ito ng mabuti. Kahinahinala ang mga manika doon dahil para saan iyon, di ba? Pero kahit na baligtad niya at aalis ang damit nito ay wala siyang makita na kahit na ano dito. Hindi matatakotin si Ara pagdating sa mga horror movies o kahit pa sa mga manika na iyon pero ang makikita ng patay at talagang kinatakot niya. Napakunot noon siya nang makita niyang muli ang maliit na rectangular shape sa pader sa likod ng aparador na kasing laki lang na lalagyan ng bagong cellphone na ikinataka niya. Para iyong aircon na maliit, inalis niya ang mga manika at inilapag sa lapag na mayroon pang ang patay doon at nakita niya ng dalawang ganoong kahileran na lang din ng unang nakita niya. Napatingin siya sa paligid dahil sa pagtataka. Bakit may maliit na aircon dito? Tanong niya at muling napatingin sa lima pang aparador doon at nakatayo na din. Agad siyang lumapit dito at inilaglag din ang mga manikat na naandoon at may nakita naman siyang ganoon din. Kaya nga di na siya nag-aksaya pa ng panahon at tiningnan niya ang lahat. Ganon din, tatlo sa isang aparador na maliit na air conditioning ang ando doon. Para saan to? Nagtanong siya sa isip niya at pilit na sinagot ang tanong. Napatingin siya sa mga patay at ando na lang. Niya napansin na wala siyang kahit anong naaamoy na baho mula sa mga ito. Dahil di ba kapag namatay na ay dapat naagnas na at mabaho pero wala siyang amoy. Hindi kaya naputol ang iniisip niya nang makaramdam siya ng lamig sa paligid. Mabuti na lang at may coat siyang suot. Napatingin siya saglit sa air conditioning na yon at nakita niya ang naglalabas nga ito ng hangin. Magaling si Ara. Nakawala ka at sa tingin ko, malaman na rin ang isa pang lihim na kinalalagyan mo. Di ko expect yan at ikaw pala ang unang nakakita niyan bago pa man dumating ang air condition. Napatingin na muli siya sa CCTV dahil sa nagsasalita ng muli ang taong dumukot sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bakit kailangan mo pa silang palamigin dito ng matagal? Sigaw niya dito dahil alam niyang kaya. Hindi na aagnas at hindi na ngangamoy mga patay dahil sa malamig ang lugar na iyon. Kaya pala parang makapal ang pader dahil doon. This is the twist, Ara. Hindi sila namatay dahil sa gutom, uhaw sila dahil sa lamig. Nanlaki ang mata ni Ara dahil doon at mas lalong nakaramdam ng takot para sa sarili niya. Hanapin mo ang daan palabas bago ka pa matulad sa kanilang lahat na namatay na sa lamig, Ara. Gusto nang maiyak ni Ara dahil sa nalaman niya. Unti-unti nang lumalalim at lumalamig ang paligid dahil sa daming air conditioning na maliliit na iyan. Napakawalang hiya mo. Iyak niyang sagot dito na ikinatawa ng lalaking iyon. Haha, sige lang, kainisan mo ako. Murahin mo ako pero ikaw lang ang makagagawa nang ikalalabas mo dyan, Ara. Tumakbo ang oras habang patagal ang patagal, dyan ay palamig din ng palamig. Good luck! Tuluyan nang napaupo si Ara sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod niya dahil sa nalamang iyon. Hindi, kailangan kong makalabas dito. Sabi niya at agad na tumayo para maghanap ng daan palabas. Kailangan niyang bilisan dahil talagang lalamigin siya.